At dahil Sabado nga ay wala akong klase kaya pumunta ako dito sa garden ko. Nakita ko nga na maraming damo kaya pinanguha ko nga ito. Nakita ko din na tumubo na yung itinanim kong patatas. May dalawa ngang batang dumating sa aking hardinan na si Limlim at si Rakrak. Gusto nga raw nilang manguha ng tikala. Kaya naman ay sinamahan ko na sila. Kaya naman ay wala kaming nakitang hinog na tikala, ay flower lang ang nakita namin. Aba ay hindi pa ito pwedeng kainin pero pwedeng ulamin. Nakakita nga din kami ng puso ng waka pero ito nga ay hindi nakakain at hindi ito pwedeng kainin. Aba ay umakyat nga din ng dalawa sa puno ng bayabas na wala namang bunga, are. Sabi ko nga kay Rakrak na bigyan ako at sasaluin ko ito. Ayun nga pala, mayroon palang bunga kaya lang ay maliliit pa. Pero kinakain nila yan. Pagkatapos nga nila manguha ng bayabas ay sabi na naman nila ay manguha na naman sila daw ng pano. Ang pano pala ay magkapareho sila ng dahon ng tikala. Kaso nga lang yung pano ay nandun sa ilalim yung nakakain doon sa kanyang flower. Ayun na nga at nahihirapan si Limlim kunin ito. Medyo mahirap nga talaga itong kunin kapag wala kang dalang sarol. Ayun na nga at nakakuha sila ng isa kaso hindi pa ito hinog. Kapag maitim ay hinog na. Kapag ganyang puti ang itsura hindi pa ito pwedeng kainin at wala itong lasa. Sobrang tamis pala niyan kapag hinog. Magkaiba sila nung tikala. Yung tikala kapag hinog ay maasim. Katulad mo, char, eme lang. Pagkatapos nga namin mag-explore, tinulungan din nila ako magtanggal ng damo dito sa aking garden. Sana all matulungin. Ang mga tanim ko nga pala dito ay carrots. Mayroon din akong Chinese cabbage, ito lang nag-iisa. Katulad ko, palagi na lang mag-isa. Tsaka, eme lang. Aba at bakit parang nagiging OA na ako at Gigimon? Pagkatapos na nga ay umuwi din kami kaagad kasi nga mayroon akong narinig na hipon, hipon, bumili na kayo ng hipon. Ayun na nga at bumili nga ako ng hipon kasi ngayon lang to nangyari na may pumunta dito na nagtitinda ng hipon. At hindi ko nga na-i-video kasi nga nagtitibid ako ng storage. At saka 20 lang naman yung binili ko kasi nga wala akong money. Kahit maliit lang ay okay lang naman yan kasi dadagdagan ko ito ng kamote kasi meron akong gagawin okoy recipe. Ang ginawa ko nga pala dito sa hipon ay tinanggal ko yung mga parang matutulis na sungay nila dito sa kanilang ulo. So na nga at lahat ko sila tatanggalan ng ganon. Kumuha nga din pala ako ng maliit na tabo kasi nga doon ko ilalagay yung hindi pa namamatay na hipon kasi nga susubukan ko itong ilagay sa fish pan namin baka mabuhay. Pagkatapos ko nga pala lahat matanggalan ng sungay ay pumunta nga ako dito sa fish pan kasi nga ilalagay ko yung mga nabuhay pa na hipon na hindi pa namamatay. Aba ba't kaya nag-iba yung boses ko? So ayun na nga guys at ilalagay ko na sa fish pan. Sana nga mga kabuklo ay mabuhay sila dito at para libre na kami sa hipon. Pagkatapos nga malagay ay nagtago na siya agad dito sa lily lotus na to. Feeling ko naman 100% na mabubuhay ito talaga. Pagkatapos ay pumunta ako dito sa gardenan ko ng kamote. Aba ay parang wala na akong makuha. Napanguhaan kasi na to ni nanay noong nakaraang araw kasi nga ay gumawa sila ng lugaw noong nakaraang araw. Aba ay parang inaantok na talaga akong mag voice over. So ayun na nga, hindi ko nga namalaya na nasundan pala ako ng isa sa mga pusa. Kanina pala talaga yan sumusunod sa akin kasi naaamoy na yung hipon. Tatlo nga pala silang magkakapatid, iyan lang yung napakakulit na pusa sa kanila. Aba ay kita niyo naman kung gaano kakulit. Aba ay may ginagawa pa ako din eh. Kaso nga ay napaka-cute talaga niya. Mga anak pala sila ni Sweetie. At si Sweetie nga ay half version cat. Actually ay hindi ko pa sila napangalanan kasi nga wala akong naiisip na pangalan para sa kanila. Kaya Miming na lang ang tawag ko sa kanilang tatlo para pag tinatawag ko sila ay sabay-sabay sila pumupunta sa akin. Aba ay huwag ko na lang ikwento ay kung saan-saan na pupunta ang usapan. So ayun na nga at sa wakas at mayroon na tayong nakitang kamote din sa paligid. Ang buong akala ko ay wala na akong makukuha. Malaindi. At ayun na nga at medyo malaki-laki naman yung nakuha ko kaya pwede na to. So ayun na nga, mayroon din ako nakitang napakalaking kamote dito. Magkatabi lang sila nung nakuha ko kanina. At
At napakalaki talaga nito kasi ayaw matanggal, nasa ilalim talaga yung kamote. So pagkatapos nga din ay sa wakas ay nakuha ko din ito at so kinta-kinta din naman ay napakalaki talaga nito. So yun nga lang ay nabulok siya pero pwede naman tanggalin yung nabulok. Pagkatapos nga din ay umuwi na ako kaagad para hugasan ng mga kamoting nakuha ko. Nilagay ko ito sa maliit na palanggana. Kinuha ko nga din yung malaking kamote at tinanggal ko yung nabulok sa kanyang parte. Mahirap nga din tanggalin ang putik gamit ang kamay kaya pinrush-brush ko ito. At pagkatapos ko nga ma-brush-brush ay hinugasan ko ito ng mabuti. Pagkatapos na nga ay ginudgud ko ito ng mabilisan. Aba ay pag nagudgud mo ang kamay mo ay hindi ko na alam. At ayun na nga inabot ako ng gabi. Aba ay wala pang ilaw kasi brownout. Aba ay kung saan saan naman mapupunta ang usapan natin kaya simulan na lang natin magluto ng okwe recipe. Bali, ang una kong ginawa ay nilagay ko sa malaking mangkok ang ginudgud kong kamote kanina. At pagkatapos ay sinunod ko naman yung mga maliliit na hipon. At pagkatapos nga ay hinalo-halo ko ito. Pagkatapos kong haluin ay sinunod ko naman ilagay yung 4 na kutsarang harina. Pagkatapos ay maglalagay din ako ng 5 kutsara ng cornstarch. Pagkatapos ay maglalagay din ako ng crispy at ilalagay ko na ito. Pagkatapos ko nga maglagay ng crispy fry ay naglagay din ako ng pamintang durog, seasonings, kahit anong seasonings ay pwede. Naglagay din ako ng sibuyas, asin. Dinagdagan ko nga pala ng 2 kutsara ng cornstarch at naglagay ako ng tubig. At pagkatapos ay hinalo-halo ko ito ng mabuti. Nakalimutan ko palang lagyan ng baking powder kaya ayan, lalagyan ko na. Pagkatapos ay hinalo-halo ko ito ng mabuti at naglagay ako dito ng 1 pirasong itlog. At pagkatapos ay hahaluin ko ito. Pagkatapos ko na itong haluin ay ipiprito ko na ito. Palay nagpainit muna ako ng kawali dini para malagay ko na naman yung mantika. Pagkatapos nga ng ilang minuto ay mainit na itong mantika at pwede na tayong paprito. At pag nagkulay brown ay pwede na itong baliktarin para maluto naman yung kabilang side. At pagkatapos nga din ng ilang minuto ay luto na to at pwede na tong hanguin sa kawali. So ayan na nga guys at luto na ito at napakasarap talaga nito. Kung hindi niyo pa ito na-try, ay try niyo na ngayon. Ciao. So yun lang naman mga kabuklo for today's video. Thank you for watching. Don't forget to follow.